Magandang araw sa inyo mga kasabong. At welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lorchis. So, I'm very excited to share with you some of the updates dito sa minamahal nating sports. So, I'm really happy na maganda na ulit ang development. May mga bago tayong information regarding sa pagbabalik ng minamahal nating laro na ito na online sabong. So, sa mga nag-aabang, sa mga naghihintay, I'm excited to share with you na paunti-unti may development tayo sa industry natin na to somehow. At sa mga ayaw naman sa online sabong, at least you had your time to reflect kung talagang para sa inyo. So, hindi ito. So, pagbalik nito, wag na kayong maglaro. Kasi talagang mauubos lang kayo. So, sa aming mga passionate naman sa larong ito, we are happy na may enjoy namin ulit ang laro na ito. Kasi, nung opening, nung November 5, I was there. I witnessed the 2 days na labanan dito sa online sabong natin. So, again, nakita ko yung mga paborito nating mga entry names, talagang ibang level pa rin ang labanan. Ibang level pa rin ang labanan. So, I was able to test our fundamentals. So, somehow talagang gumagana pa rin siya with additional modifications or mga bagong information na natutuklasan natin. So, mayroon tayong mga panibagong observation na makakatulong sa sipat kilatis natin, to which once na nag-open na ang online through cellphone medium, we will update you sa mga bagong information and development na natutuklasan natin. Kasi nagpunta kami doon ng Sabado, November 5. So, from the beginning until end, tinapos ko talaga siya. Pinanood ko kasi may enter din ang kaibigan natin, si Sir Albert Madlambayan, to which we failed to become a champ. So, 4 wins lang ang nagawa namin. So, sayang lang isang natalo. Dapat champion din kung hindi talaga medyo inalat ng konti at hindi nagloko ang manok. Kasi nag-replace kami ng manok eh. So, sayang. Kasi may nangyayari talaga ang ganun. Day of fight or 1 day before fight, before submission, hindi nagtutunaw ang manok. So, nag-replace kami ng isang panlaban. So, ang natalo yung ni-replace namin. Yung 4 na main contender, puro sila panalo and halos walang galos ang 3. So, nakakatuwa, ano? So, again, yung mga paborito nating entry names, andun pa rin. Yung mga idol natin, si Idol EP, sina Idol Tiger Shark, sina Idol Tose, sina Boss AA, sino-sino pa ba? Yung mga idol natin ng mga contenders, sina NUDC, so andun pa rin talaga. Consistent na lumalaban, consistent na nagtetest ng mga battle stags nila. So talagang it's really exciting, ang ganda-ganda ng labanan. So nakakamiss makapanood ng ganung level ng labanan. So from my own standpoint and sa mga kasama rin natin, sa mga subscribers natin, ng mga breeders, so alam ko naman na nag-aabang din kayo to get updated kung ano yung nangyayari sa mga labanan na ngayon, kung ano mga nauusong bloodline, kung ano mga kilos, kung ano ang mga palo ng mga bloodline na inaabangan natin. Kasi kumbaga, sabi ko nga sa inyo, ang labanan ngayon is really different 5 years ago, 10 years ago. So dati, brawl, power, speed, ganun. So ngayon, yung accuracy ng cutting ang lumalamang. So na-observe ko, based dun sa nilaban naming 4, so yung isang bigayan ng palo, talagang patay ang kalaban. As compared doon sa mga talagang certain bloodline na talagang nagpapaulan ng palo pero ang tagal makapatay. Nagpapaulan ng palo pero ang tagal makapatay. So yun nga, there are some very good breeders na may stable na ganung bloodline. So yun ang main bloodline nila kasi nga they go against the fad. Kasi yung nausong trend is yung mga mapukpok na mga manok, talagang mga blande, mga pongkan, talagang mapukpok, maratrat, maangat, mabilis, pero mabagal ang recoil ng paa, mabilis ang recoil ng paa, pero mababaw ang patama. As compared doon sa mga old solid blood na talagang tatiming-timing lang, pag pinalo ka ng isa, talagang fatal. Kasi ang asinta nila nandoon sa fatality. Hindi sila umaasinta ng basta-basta lang. So kumbaga that's the difference. So pag na-observe natin yon, and I urged you to carefully observe those breeders na may mga ganyang manok. Kasi kumbaga ngayon, napakadaling bumili ng manok, napakadaling bumili ng mga magagandang manok, gwapong manok, maraming pumalong manok, pero
yung mabilis pumatay na isahang palo na may certain distinct character na sa kanya lang talaga makikita, very rare and very seldom. So sa breeder mo lang talaga makikita yun, hindi sa mga fighter or sa mga financer. So I'm glad to update you na talagang yung fundamentals natin gumagana pa rin. So gumagana pa rin. So kung yung observation natin, yung sharpness ng manok, kung sinong medyo bulto na talagang ngayon may panibago akong discovery sa pagsipat ng bultong manok. Kasi napansin ko doon, may mga nagpapasok na sobrang lalaki ng balikat. Akala nating bulto na siya. Pero yung sobrang laki ng balikat niya, pagbangga, paglapag, medyo nakatingala kasi nga malaki itong masyado eh. So pag malaki itong masyado, mahirap igalaw. So napag-aabutan siya ng palo ng kalaban. Pagbangga, paglapag, susundan siya ng palo. So nakatingala ng konti kasi ang laki ng dibdib. So, not necessarily pala na bulto ka as compare sa unang analysis natin before. Tama, bulto naman yun. Pero ngayon, mas nakita ko yung slick ang dibdib. Sali yung mas lamang talaga magpatama. Sali yung mas lamang magpatama. Pero as compare naman sa isang bulto, sa isang nipisin, of course, lamang sa power ang isang bulto. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung isang manok na medyo manipis, lalo sobrang nipis sa ilalim ng balakang, yung ilalim ng balakang, yun ang sinisilip ko. Pag sobrang nipis niyan, parang walang palo ang manok, walang power. So magkarga siya ng power konti, hindi siya wala siyang knockout power. Tumama man siya, magagantihan pa rin. So ilang beses siyang uulitin ang palo niya bago niya mapatay ang kalaban. As compared doon sa buong-buo yung ilalim talaga ng balakang, talagang pag pumalo yan, talagang malakas, matigas. At saka hanggang sa huli, kahit papilay, mag-infighting, magpaluan, talagang ibinibigay niya ang paa ng malakas. Ibinibigay ng mas mahaba yung paa. So lumalamang talaga. So nakakatuwa na after so many months, na-observe ulit natin ang ganong labanan. So tinapos ko mula umaga hanggang hapon. So na-observe ko pa rin doon, napakahirap nga talagang pumasok sa opening. Ibig sabihin, kung sisipat ka at puro first fight ng lahat ng entries, napakahirap. Kasi lalo kung maaga pa, so may isa tayong idol na napansin ako, sunod-sunod ang laban, maaga pa, medyo nabugbog siya. Nabugbog kasi late na para mag-adjust sa manok, so hindi kumikilos ang manok niya nung maaga. Since sunod-sunod ang laban kasi 3 ata ang entry, nabugbog talaga. So kumbaga, it's really important talaga na papasok tayo middle game. So kung tapos na mga first fight, may mga second fight na sila, yun ang pinaka-the best time para pumasok, para mag-observe, para sumipat. Kasi may frame of reference na tayo kung kumikilos ba talaga ang manok o hindi. Kasi ang daming magagandang manok sa opening na hindi rin naman kumikilos talaga. Pero na-adjust nila, later, second fight, gumanda na. Makikita mo naman sa performance sa palo ng manok eh. Gumagaling na. Third fight, gumagaling na. Fourth fight, consistent, magaling na. Last fight, fifth fight, magaling na talaga. So, ganoon naman ang scientific approach ng mga handlers. Pag hindi mo na-adjust from the beginning, unti-unti iko-correcta mo kung anong problema hanggang sa makuha mo ang kilos ng manok mo hanggang sa dulo. Kasi sa umpisa, lalo kung mga first fight ng lahat, maaga pa, ang iba pwedeng medyo na late ng dating sa sabungan, na traffic, nasiraan. So siraan ang manok nila. So yung mga late naman na dumating, yung mga second fight, third fight na, o kaya naman late na dumating na entry, panghapon ang laban nila, maaga pa silang nandun. So magkakaproblema ang manok nila, na-adjust kagad nila. Nakagawa kagad sila ng paraan para ma-adjust, para ma-recover ang manok nila. So ayun, sa hapon, consistent, napapakilos naman nila. And then, endgame naman sa dulo, napakahirap din naman sumipat kilatis. Kasi nga, pag endgame naman, pag nasa dulo na naman, yung mga nabugbog ng talo nung una, nakakapag-adjust ang mga handler ng pointing. So bandang huli, nare-recover nila, na ipapanalo nila mga huling laban. Kaya para sa akin pa rin, the best way para pumasok, para sumipat is sa mid-game or sa middle game. So yun lang guys, yun lang ang update natin. So abangan nyo ulit ang mga panibagong update sa industry natin kasi nakakatuwa talaga na babalik na ulit ang libangan natin na alam naman natin marami tayong natutunan. Yung mga mali natin, yung mga impulsive betting, yung mga tawag all in na yan. So kumbaga this time, we have to really learn well. We have to check our greed. We have to have that best kind of discipline. We have to learn
the pre-fundamentals na tinuturo natin dito sa Team Logis. So yun lang guys, I hope I was able to share with you something. So I'll see you soon guys sa mga GC natin. Thank you very much, Master Marcos ulit ito ng Team Logis.